Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace at sa video na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa Ohm's Law. Ito rin ay isa sa mga kinakailangang matutunan sa EIMNC2 dahil kasama ito sa inyong written exam o maaaring itanong sa oral questioning. Ano ba ang Ohm's Law? Si George Simon Ohm, isang German scientist, ang nakadiskubre ng Ohm's Law. Kaya sa pangalan niya nagmula ang batas na ito. Ang batas na ito ay tumutukoy sa relasyon ng boltahe o voltage, current o kuryente, at resistance o resistensya sa isang electric circuit na nagsasabing ang kuryente ay direktang proporsyonal sa boltahe at inversely proportional sa resistensya. Pagbasihan natin ang pormulang ginawa niya. Ito yung V equals I times R. Para mas maipaliwanag ko ng maayos, tingnan nyo ang nasa larawan. Ito ang representasyon kung ano ang katayuan ng tatlong ito. Ang voltage ay ang puwersa na nagtutulak sa kuryente. Nasusukat ito sa pamamagitan ng volts. Ang current ay ang daloy ng kuryente at nasusukat naman ito sa amperes. At ang huli, ang resistance ay pagputol ng daloy ng kuryente at nasusukat naman ito sa ohms. Sa madaling eksplanasyon, kapag tumaas ang boltahe, tataas din ang kuryente kung parehas ang resistance. Kapag tumaas naman ang resistance ay bababa ang kuryente kung pareho ang boltahe. Meron tayong tinatawag na Ohm's Law Magic Triangle para mas mapadali ang pagsosolve. Ginagamit ang mga formula na ito para kalkulahin ang mga missing value. Tandaan nyo lamang ang magic triangle na ito para masolve ang nawawalang value ng voltage, current, o resistance. Kung voltage ang nawawala, ganito ang gagawin. Tinakpan ko ang V para magka-idea kayo kung anong formula ang dapat gamitin. Makikita nyo sa circuit diagram natin na nawawala ang value ng voltage. Gamit ang mga given value, masosolve natin ang voltage value. Ang current na 0.02 amperes ay imumultiply natin sa resistance na 600 ohms. At ang sagot ang magiging voltage value. Kung current o ampere naman ang nawawala, ganito ang gagawin. Tinakpan ko muna ang I para magka-idea kayo kung anong formula naman ang dapat gamitin. Makikita nyo sa circuit diagram natin na nawawala naman ang value ng current. Gamit ang mga given value, masosolve natin ulit ang current value. Ang voltage na 12 volts ay i-divide natin sa resistance na 600 ohms. At ang sagot ang magiging current o ampere value. Kung resistance naman, ganito ang gagawin. Takpan ko ulit ang letter R naman para magka-idea kayo kung anong formula ang dapat gamitin. Makikita nyo sa circuit diagram na ang nawawala naman ang value ay ang resistance. Gamit ang mga value, masosolve natin ang resistance value. Ang voltage na 12 volts ay i-divide natin sa current na 0.02 amperes. At ang sagot ay ang magiging resistance value. Muli, tandaan lamang ang magic triangle na ito para masolve ang nawawalang value sa Ohm's Law. At ito na ang kabuuan ng ating simpleng eksplanasyon tungkol sa Ohm's Law. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay makatulong ang video na ito para maunawaan ang tungkol sa Ohm's Law.